Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. At ito ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. Sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay ng ating palatuntunan, mari po kayo mag-iwan ng comments sa ating mga social media pages, ang ating pong Katipunan Channel o Partido KDP at syempre ang ating pong BDT Radio Production. Mari po niyong hanapin yan sa YouTube channels. At syempre, kung kayo po ay may nais na ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan, mari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com. You can also text us 0915-258-4091. Nako, isang oras na naman po ang ating talakayan ngayong araw na ito at syempre, ang ating pong panauhin ngayon ay isang electronics engineer na nakatuon sa larangan ng wireless communication. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho po sa Department of Science and Technology, Advanced Science and Technology Institute sa ilalim ng Project Resilient Education Information in Infrastructure para sa New Normal. Siya ang Technical Lead Engineer para sa Local LTE component ng Project RAIN. Kung ano ito, alamin natin sa kanya. Pero alam niyo po ba na ang layunin ng Local LTE na bumuo at mag-deploy ng mga LTE-based na community cellular network sa mga lugar na hindi na seserbisyuhan o ika nga yung hindi naaabot dito sa ating bansa. Ang pagkakaroon po ng pagtuturo bilang isa sa kanya ang mga hiling. Nagsilbi rin siya bilang isang faculty ng St. Louis University at University of the Cordilleras. Nako, ito pala ay parte ng sa bandang taas natin sa kabuang 6 na taon bago siya sumali sa DOST-ASTI. Ilocano? Anyway, hindi ko na patatagalin. Siyempre, ang ating pong mahusay na electronics engineer ay walang iba kundi si Engineer Riza Carmela Pineda. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Riza. Magandang hapon po, Miss Kathy. And magandang hapon din po sa mga nanonood po sa atin ngayon. Marami pong salamat sa inyo pong tawag dito. Pagsagot sa amin pong kahilingan na kayo po ay makapanayan po namin dito sa ating palatuntunang tuklasin natin. Maganda siguro unang arangkada natin dahil nga ang iyong galing ang atang tinatawag natin kayo ay isang electronics engineer at nasa larangan ng wireless communication ang iyong talagang eksperto. So gusto ko lang kasi ngayon po ay meron na tayong nandiyan na yung ating mga internet connectivity sa iba't ibang panig ng ating bansa. But of course, ang malaking tanong diyan ay kumusta na ba yung kasalukuyang sitwasyon natin dito sa Pilipinas pagdating sa usapin ng access sa communication technology? Pwede bang ipaliwanag mo sa amin, Engineer Riza? Magandang tanong po yan, Miss Kathy. So, may mga reports po na makikita po tayo online. Mayroon pong isang article na nirelease ang Data Reportal. Ang sabi, 73% na raw po ng ating population this year ay meron ng internet access. Meron din pong nirelease na article ang UCLA na kung saan sinasabi na yung daw pong internet speed natin, the fixed internet speed natin is roughly like 82 to 90 megabits per second. Pero alam niyo po, kami po dito sa RAIN,
kami ay nag-conduct ng mga site visits, may mga ground activities po kami, and makikita po talaga natin na may mga komunidad pa rin po na walang internet access or kahit mobile signal data man lang, mobile signal man lang. Meron po yung mga komunidad na wala pong cellular tower, so hindi po sila nakakapag-text and call sa kanilang mga mahal sa buhay na malayo po sa kanilang komunidad. Meron din po yung iba na wala pong mobile, walang Globe or Smart or dito sa area. Pero meron po silang piso Wi-Fi. Yun po yung ating nakita at na-observe sa mga komunidad. Well, for Project Rain naman, ang layunin natin ay to somewhat address this issue, itong digital gap na tinatawag, na kung saan ang layunin natin ay wala na sanang mapag-iiwanan na mga komunidad in terms of communication and in terms of internet access. So, kumbaga, sabi mo nga 73% ng population, no, ay ika nga natin meron access sa communication. Pero meron pa rin tayong 17% na hindi pa naaabot, no? Pero Yes. ako tingin ko mukhang mas malaki pa diyan. Engineer Raisa. Sa akin lang it's my personal opinion na mukhang malaki pa rin yung gap natin, no? At sabi mo nga, yung pagdating sa internet speed, siguro dito sa pag sinabi bang 82 to 90 megabits ang internet speed, mabilis na ba 'yon? Pwede na? Pwede na po kasi if aware po kayo sa Starlink, ang ino-offer po ng Starlink is up to 100 megabits per second po. But this one naman po, ito po binigay kong figure, hindi po talaga ito yung kumbaga nararanasan ng halos lahat. Oo. Kumbaga ito na po yung median natin or yung nasa gitnang speed. So meron po talagang sasabihin na natin mga nasa laylayan pa, na kung saan less than 100 or less than 80 Mbps po yung nakukuha. Meron po kami nakita dati mga roughly 30 Mbps lang yung download speed, mga ganun po. May binanggit ka kanina yung RAIN. Ano yung RAIN? Okay po. So ang RAIN po, it's a project po ng DOST-ASTI o ng Advanced Science and Technology Institute. RAIN it's an acronym that stands for Resilient Education, Information, Infrastructure for the New Normal. So ang layunin po talaga or the goal of RAIN is to support or aid the online learning or online or blended learning ng ating mga estudyante, lalo na sa underserved and unserved areas. So meron po tayong mga technologies na pino-provide that would aid them in their learning, such as educational videos or materials. Meron din po tayong pino-provide na mga mga PDF po para po mag-aid sa kanilang learning po. Lalo na po ngayon na nagkaroon ng pandemic at hindi po 100% na pumupunta or nag-a-attend ng school yung mga bata until today po. So they really need assistance po in terms of educational materials. So talagang malaking bagay pala itong RAIN na to, no? Lalo na doon sa mga lugar ng ating bansa na wala pang access talaga sa communication, no? Pero kailan ba to nagsimula at paano ba yung paano nyo ba to? Parang ipaparating, matitiyak na makakarating ito sa ating mga kababayan. Sa paanong forma? Kasi alam mo, dahil archipelagic tayo na bansa, no? May mga, kumbaga, may mga isla. So ang kalaban mo dyan, may dadaanan kang tubig, mga bundok, diba? Precisely. At isa sa problema natin pagdating sa internet connectivity, talagang yung mga nagtataasan ng mga bundok natin, 'di ba? Isa 'yon. Plus yung pagdaan natin dahil syempre alam ko meron namang mga tinatawag tayo ng mga linya na pwede sa sa ilalim ng dagat, 'di ba? Meron tayong mga ganon
Pero siguro paano nyo gagawin, matitiyak na itong digital gap na ito through the rain ay maisa sa katuparan ninyo. Alright. So, yung una pong tanong ninyo is paano po or kailan po nagsimula ang Project RAIN? So, this is actually the initiative of ASTI po to address yung ating naging issue about or naging problema during the pandemic. So, lahat po tayo naapektuhan nung nag-lockdown, lahat po tayo naapektuhan nung bawal na po munang lumabas at yung mga estudyante po ay nahihirapan po sa kanilang pag-aaral dahil hindi nga po sila makalabas at makapunta sa eskwelahan. So, yun po yung nag-trigger sa ASTI na mag-isip ng innovative solutions na kung saan magbibigay tayo ng aid sa mga komunidad or sa mga eskwelahan na malalayo at hindi abot ng internet or ng mobile data. So, paano ba namin binibigay or how do we deliver this technology sa ating mga underserved or unserved areas? So, kami po sa DOST-ASTI, yung team ng Project RAIN, pumupunta po talaga kami sa ground. So, ang una po namin ginagawa ay nagsa-site survey or site visit, nakikipag-coordinate or nakikipag-ugnayan po kami sa mga regional offices ng DOST, nakikipag-ugnayan din po kami sa mga LGU para po makuha po kung ano yung mga lugar na wala pa pong mobile connection or network or cellular network at wala rin pong internet. And then pag may na-provide na po silang listahan sa amin, kami po or some members of our team pumupunta po talaga dun sa site. And ako po, halos lahat ng site visits nandun ako, nakita ko po na tumatawid po talaga kami ng ilog, yung sasakyan namin, yung bundok, tapos may tatawirin kang ilog na parang makeshift road lang na kung umulan talagang ilog yon, talagang tubig yung ganun po talaga yung mga na-experience namin. Meron po yung kahit dyan po sa Batangas banda na siguro ilang bundok yung paakyat, pababa, paakyat, pababa. But of course, we need to do this because we want to serve the Filipino people. And sila po yung talagang nangangailangan. Sila po talaga yung mga matatawag nating unserved and underserved areas. So bilang nasa gobyerno, bilang tayo ay we can say na we need to provide services or we need to think of ways para po maging matiwasay ang buhay ng bawat Pilipino. Ginagawa po natin yon. So paano po natin ibibigay dito po sa Luzon, of course by land, may kaya naman po siyang i-transport. Meron naman po tayong pondo. Thank you rin po sa ating gobyerno dahil binigyan po tayo ng pondo. Naglaan po sila ng pondo para sa ating proyekto. And then we are eyeing for one site in Visayas, in Region 6. Meron na po kaming coordination sa Region 6. And then another site in... Meron ba tayo mga Engineer Riza, mga picture siguro maganda. May pakita natin kung may presentation ka, para mas makita nila. Kasi alam mo, sa totoo lang, yung ginagawa ninyo ay hindi naman basta-basta. Kumbaga, hindi lang oras, panahon, lakas, kundi yung seguridad din ng buhay ninyo, ng team mo, dahil ang mga pinupuntahan ninyo ay mga far-flung areas. Mga lugar na talagang hindi pa, baka wala pang hospital yan, wala pang, alam mo yon. Pero dahil sa kagustuhan nyo na magkaroon ng access ng internet connectivity, itong ating mga kababayan, dahil malaking tulong din ito, lalo na sa edukasyon, di ba? So maganda may ipakita mo sa amin kung meron kang either presentation siguro, Engineer Riza, you can go ahead, and we have technical staff naman, si Vern nandiyan, para alalayan ka. Engineer? Yes po. Okay po, sige po. Present po natin yung, ipakita po natin yung presentation po. Yeah. Alright, so, heto po, siguro po meron pa po sa atin ang hindi nakakaalam ng about sa DOST-ASTI. So ito po ay attached agency ng DOST or Department of Science and Technology. Next slide po. At ang goal po nito ay it's an R&D, it's an R&D po or research and development na institute.
And ang focus po ng ASTI ay about sa Information and Communications Technology na R&D. Nagpo-focus din po kami sa microelectronics na R&D. Nagpo-focus din po kami sa technology transfer and space technology. For space technology, baka familiar po kayo sa PhilSA or Philippine Space Agency, baka familiar kayo sa DIWATA or MAIA. Bago po sila naging separate na agency, nanggaling po sila sa ASTI. So yun po ang ginagawa ng ASTI. And again, like I said po kanina, one of the projects of ASTI po is Project RAIN. Next slide. So RAIN stands for RAIN stands for Resilient Education Information Infrastructure for the New Normal. Next slide. Next slide po. And yung nababanggit po natin kanina na digital gap, heto po yung ina-address ng Project RAIN. So by definition, ang sinasabi nating digital gap is the gap that exists between individuals who have access to modern information and communication technology and those who lack access. In other words, heto yung gap na kung saan may mga grupo na may internet access, may mga grupo na merong cellular network or cellular data, at meron naman pong grupo na walang internet access, walang mobile data, walang cellular network sa kanilang lugar. So we are trying to bridge this digital gap, or kahit i-narrow down man lang yung ating digital gap dito sa Philippines. Next slide. To further understand kung ano ang digital gap, we can see an animation sa ating screen. It's a jar filled with different sizes ng stones. So yung bigger sizes ng stones or pebbles, that could represent yung ating telco providers. Sa mga big players na telco natin. So these big players, they use profit-oriented solutions. So meron talagang spaces na hindi na fifilan or hindi nalalagyan or na-occupy. Dito na ngayon papasok yung ating project. Dito na ngayon papasok yung alternative solutions or small players para etong mga spaces na to, small spaces, ay ma-occupy. So again, Project RAIN is an alternative solution to bridge the digital gap here in the Philippines. Next slide. Sige po. Ano nga ba ang Project RAIN? Ito po ay proyekto ng ASTI na kung saan naglalayon ito na bumuo ng mga infrastructure o mga base tower, at naglalayon din po ito na makapagbigay suporta sa online learning at solusyon sa kapulungan ng mga kagamitang pang-ICT sa bansa. May dalawa pong components ang Project RAIN. Ito po yung local TE na nababanggit na po ni Ma'am kanina. Ito po ay bumubuo po tayo at nagtatayo ng mga LTE networks sa mga komunidad sa kanayunan. Ang isa pa pong component ng Project RAIN ay tinatawag na rural casting. Ito naman po ay gumagawa ng mga computer programs gamit ang digital TV channel upang makapaghatid ng educational content sa ating komunidad. Next slide. Alright. So, i-explain ko po briefly kung ano ang local TE na component ng Project RAIN para po maintindihan po natin, mas lalo pa nating maintindihan ang local TE. Next slide. Ang local TE ay nagde-develop po ng mga LTE networks. So, in a nutshell po, ang local TE is a cellular network. Kung meron po tayong Globe network, kung meron po tayong Smart network, meron po tayong Dito network, sa DOST-ASTI naman, gumawa tayo ng technology na kung saan meron tayong local TE network. So meron din SIM, meron kaming program na SIM, ng local TE SIM. And if we would install this local TE SIM sa ating cellphones, we could connect to the local TE network. So yung local TE network ay meron din po siyang sariling tower sa komunidad na pinatayo po gamit through the efforts of DOST-ASTI. Next slide.
Aside from connection, aside from aside from the cellular network, meron din po tayong na-provide na internet access sa komunidad po through the local team. Next slide. Okay, so sa ngayon po, ang status po ng Philippines currently with regards to community cellular network ay nasa experimental or demonstration stage pa lamang. And ang ating kinikater ay call and text pa lamang. Yung picture na nakikita natin sa screen ay site sa Dingalan, Aurora. And isa po yan isa pong community cellular network iyan. Kaya lang, ang binibigay na service po ng CCN na yan ay call and text lang. So ang layunin po ng RAIN ay magpatayo po ng 4G LTE pilot site. So hindi po, when we say call and text po kasi it's 2G and 3G. So sa atin, ang ipoprovide po natin is 4G LTE. So internet access po ang focus natin for the local TE network. Next slide. Ayan. So meron na po tayong sites isa sa Looc Zambales and isa naman sa Tanay Rizal. Yung mga towers na nakikita po natin, yung nasa far left na picture, yan po yung tower na pinatayo po natin sa San Andres Elementary School sa Tanay Rizal. And then we also have another site in Zambales, that's in Looc Integrated School naman. And yung location po ng mga towers na yan ay sa school, within the vicinity of the school, because nga po ang layunin ng proyektong ito ng Project RAIN ay magbigay ng to provide aid to these schools sa unserved and underserved areas ng Philippines. Next slide. For the technologies being developed by the team, aside from the base tower na pinakita natin kanina, meron din po kaming ibang equipment na dinesign na kung saan ito pong equipment na to ay nag-ooperate sa certain frequency. Very important po yan para po hindi po tayo mag-cause ng interference sa ibang signal or sa ibang communication system. So ito pong tinatawag namin na RF front-end, it specifically operates at a certain band, which is band 71 or 600 megahertz. Next slide. Another technology po na dinevelop ng team ay yung billing management system ng LTE, local LTE network. Next slide. Moreover, meron din po tayong dinevelop na tinatawag naming local flicks. Ito ay iyong, kumbaga, RAIN version ng Netflix. Ang mga videos na nakalagay sa local flicks ay educational videos coming from DepEd. So for your information po, meron po tayong MOA or partnership with DepEd, and they agreed or they allowed us to use their educational videos. Ito pong mga educational videos na to ay free na ina-access ng ating mga estudyante sa mga pilot sites ng RAIN. And ito pong mga videos na to ay naka-categorize by grade para po mas madali pong manavigate at mapili ng ating mga estudyante. And ito po ay mga videos na nagtuturo or nagbibigay ng explanation about different topics ng mga iba't ibang subjects. Next slide. Aside from the local TE network or yung tinatawag nating cellular network, meron ding dinevelop ang team na local PHY network. Ito namang local PHY network, it is our version of the long-range Wi-Fi. So instead of connecting to a cellular network or turning on our mobile data, ito naman, ang ginagamit natin is Wi-Fi para makapagbigay ng services sa ating komunidad. Dito po sa screen, sa video, sa image na nakikita natin, aside from the local flicks, we also added Kiwix as a free web app. Ibig sabihin po nito ay kahit po wala pong login credential ang user or kahit po hindi po sila bumili ng voucher dun sa Wi-Fi system natin, ma-access po nila itong mga free apps natin. May partnership din po tayo with STII na kung saan nilagay po natin yung kanilang project na Starbooks. So, ang content naman po nitong Starbooks ay mga educational videos and materials din po para po makapag-aid sa ating mga estudyante. Plus,
Yung Math Plus po natin, that is a project of Ateneo. So meron din po tayong partnership with Ateneo. And through this partnership, nagamit po natin yung materials nila for the Math Class. Yung Math Class naman is, this is an app, it is an interactive application. It's like a game, gearing towards a gaming app, pero ang laman po nun is educational. So parang maglalaro ka how to add numbers or how to count or how to identify colors. Or how to, for math, topic po for math, yun po yung sa math. Yes. Next slide. Ayan, para po para po mas maintindihan natin kung ano ang local TE, we prepared po a video para po ma-visualize natin paano ba natin ginagamit ang local TE technology. So ang una po nating gagawin ay kumonect sa mobile or sa cellular network. So ito turn on natin yung cellular data or cellular or mobile data. And then magko-connect po tayo sa local TE. Kapag nakapag-connect na po tayo sa local TE, pwede na po nating magamit yung local Flix. Okay, i-access po natin ang local Flix. And yung local Flix, it is categorized by grades. Nakikita po natin yan. Pwede po tayong pumili kung alin po yung gusto nating panoorin. So, ayan po. Isa, dalawa. Yes. Isa, 26. Ilan ang plastic? So, yun po ay isang example ng video provided by DepEd na inalaw po tayong gamitin at ilagay sa ating local TE technology. Next slide. For local Fi naman, instead of turning on our cellular data, ito turn on natin yung Wi-Fi. Sa Wi-Fi network, piliin natin ang local Fi. Nag-play na po ba ito? Yan. So, sa Wi-Fi network, piliin natin ang local Fi. And then, heto po ang landing page ng local Fi. So, kahit wala po tayong nilalagay na voucher, wala po tayong login credentials, we can access po yung ating mga free web apps such as Local Flix. So, dito sa Local Flix, pwede tayong, again, mag-watch ng videos coming from DepEd. And, nakalimutan ko pong sabihin, partner din po natin ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. So nagbigay po sila ng learning materials or educational videos regarding financial literacy naman. So para po maging aware po ang mga kababayan natin on how to handle their finances. Right, next slide po. The other component of Project RAIN is rural casting. So kung sa local TE and local Fi, we have a technology that gearing towards mobile data and cellular data. Ito naman ina-explore natin ng TV naman. So next slide po. So sa rural casting, we utilize the data casting feature of ISDBT, or that's the Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, to deliver educational digital content. So, ito pong ISDBT ay standard na inadapt ng Philippines na nag-originate po sa Japan. At ang layunin nga po nito is to support the remote learning to supplement the face-to-face classes here in the Philippines. Next slide. Ang rural casting group ng Project RAIN, nakapag-develop po sila ng tinatawag na set-top box. So think of a digital box, kumbaga. So meron pong ginawa ang Project RAIN na tinatawag na set-top box. Pero ang good feature or ang unique feature po ng set-top box ay while you are watching your favorite program sa TV, kunwari nanonood ka ng drama o kaya ng news sa television, meron na pong natatanggap na educational materials while you are watching. So yun po yung unique feature ng ating set-top box. Hetong mga resource materials natin or educational materials, it can be in a form of video pa rin, audio, pwede rin pong mga PDF, and these are materials that would aid the learning
of the students sa ating mga komunidad. Next slide. So meron po tayong video dito na kung saan pwede po nating makita yung feature ng ating set-top box. Ito pong set-top box na to ay nasa Madilay-Dilay Elementary School in Tanay Rizal. Ito po ay isa sa mga pilot sites ng ating project. Pwede po nating i-play yung ating video. One of the unique features din po ng ating set-top box, meron na siyang built-in screen. So pwede nang dyan manood yung mga estudyante. And again, habang nanonood tayo ng programa ng ating paboritong TV channel, nagda-download na po siya ng educational materials. And yung mga educational materials, pwede na rin po siyang ma-view dyan sa ating set. Next slide. This one is, kumbaga, the commercial version of the set-top box. Kasi bukod sa nag-roll out tayo or nagbibigay tayo ng mga set-top box sa ating mga pilot sites, ang objective din po ng team is to provide or to make this set-top box commercially available. Para po marami pong makakuha or maka-avail at pwede po nilang bilhin ito for their to aid their learning. So yan na yung ating kumbaga final version or product that is ready for commercial use. Next slide. Bukod sa mga nabanggit, ang Project Rain din ay nakapag-develop ng tinatawag namin na Educast TV. This is a learning management system na dinevelop nga po ng Project Rain. Dito ay pwede nang magsumagot yung estudyante ng mga quizzes or exams, and meron din pong mga materials or educational materials na nakalagay po dito sa Educast TV. Next slide. Ayan. And lastly, nakapaggawa or nakapag-design po ang Rural Casting Team ng tinatawag natin na Rural Casting Portal. Ito ay landing portal ng Rural Casting Set-top Box, and it shows yung mga available na educational materials such as yung Educast TV, yung Math Plus, yung BSP Financial Literacy na educational materials, and Starbooks. Alright, so kanina ko pa po binabanggit yung mga pilot sites. Ano po? So una pong pilot site is in San Andres, Tanay Rizal. Ito ay pilot site ng rural casting, and instead of local TE, hindi pa namin dinedeploy yung local TE. Yung local 5 po ang nakadeploy dyan. And currently ginagamit po ng ating mga ng community yung local 5. So it's up and running na po yung local 5 network sa San Andres, Tanay Rizal. Next slide. Another site sa Tanay is in Madilay-Dilay. Dito naman, this is a special case kasi merong telco signals doon sa community. However, when we interviewed the residents, yung mga nakatira doon, ang sabi nila, they can't afford daw. Sa ngayon, yung load or yung services ng ating telcos. So, instead of putting up the local T and local Fi, we provided them the rural casting technology. And heto, nagbigay kami ng set-top box for this school sa Madilay-Dilay, Tanay, Rizal. Next slide. So, ang ating site 2 is in Looc, Castillejo, Zambales. Dito, buong Project Rain ang nakalagay. We have the local Fi. Instead of local TE, again, hindi pa natin na-deploy yung local TE. Ang na-deploy natin sa ngayon is local Fi. It's also up and running, yung ating Looc site. And we provided them the set-top box din ng rural casting component ng Project Rain. Next slide. For Site 3, ito po, niluluto na po yung MOA natin with Nagay, Atok, Benguet. Ito po, masyado po talaga siyang malayo. Mabundok po dito sa Atok, Benguet. And wala po talagang signal dito. Walang mobile, walang
telco signal and wala pong internet, as in zero po talaga. And it is a perfect site for Project Rain. So we are targeting na before the end of the year, makapag-put up po tayo dito sa site 3 natin. Next slide. We also have another site in Benguet. This is in Bocod naman, Pito Bocod Benguet. So this is very similar to Madilay-Dilay, Tanay Rizal, na merong telco signal pero hindi ganon kalakas, and we want to use then, or we want to magamit din natin yung mga laptops, tablets I should say. May mga tablets pong binigay sa school sa Bocod, sa Pito Bocod Benguet, and hindi daw po nila nagagamit because of, again, hindi mahina yung signal or wala pong internet access. So itong mga tablets na to, we can use that to implement yung rural casting technology para hindi naman po nakatenga lang dun yung mga tablets nila at na aalikabukan lang. So we have another site in Pito Bocod Benguet, pero this time rural casting lang yung binigay namin doon na component. Next slide. Yan. For sites 4 and 6, naghahanap pa po kami or wala pang final na site. So meron na kaming nakita, we are eyeing another site in Region 2, somewhere in Nueva Vizcaya. And then meron din kaming, nag-site visit din kami sa Iloilo. So we are eyeing for another site in Region 6. And then last week lang po nakapag-meeting tayo sa with a partner, potential partner po sa Davao. So one site naman po sa Mindanao. I can disclose any information pa yan dun sa ating site 6 kasi hindi pa po final yun. Pero nagkaroon na po tayo ng initial meeting with a potential partner doon na kung saan sila po yung mag-shoulder ng ibang expenses po for that site sa site 6. Next slide. Alright, next slide po. So this is just a summary of the partner agencies na ng Project Rain. Nangunguna po dyan ng DepEd. Pagpa-click po. Yan. Nangunguna po ang DepEd dyan. In fact, nagkaroon po tayo ng virtual meeting with the Vice President herself last year, and she was glad to learn about our project na that is geared towards the education sector. Aside from DepEd, gaya nga po ng sabi ko kanina, we partnered with DOST, STII through their Starbooks program. Ateneo de Manila University is also our partner through their Math Plus project. We also partnered with USAID Beacon para naman po sa policies on last mile connectivity. Kasi after po nitong ating mga pilot sites or before po mag-end yung project, we should give suggestions sa ating lawmakers kung paano ba tayo mag-create ng policies regarding last mile connectivity. We also have a partner with BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. We are exploring ways to collaborate with DICT kasi it's an Information and Communication Technology Department ng Philippines. We also have a partnership with PTV. Kasi ang balak po or plan, ang future plan po ng rural casting is that may ibibigay po, makapag-partnership po sa isang TV station. And then, DOST NCR. So, kung ang unang layunin or the main objective of RAIN is to deliver or to serve the underserved and unserved areas in the Philippines, ina-explore din naman namin yung dito sa urban setting, sa DOST NCR, you might be surprised na meron pa palang lugar dito sa NCR na walang walang cellular network or cellular telco signal. So, heto naman yung partnership namin with DOST NCR na magpro-provide ng rural casting set-top box to 3 identified sites. Meron sa Quezon City at meron din sa Valenzuela City. Next slide.
Okay. For future work of Project Rain, aside from expanding our pilot sites or adding more sites for Project Rain that is geared towards the education sector, tinitignan din po natin yung anggulo na kung saan i-address naman natin yung disaster risk reduction management sector. Paano kaya natin mai-integrate yung Project Rain for pre- and post-disaster mitigations? Paano kaya natin mai-integrate yung Project Rain for disaster awareness and preparedness? So yun po yung tinitignan namin pa sa ngayon. And hopefully next year, pag nakapag-propose po kami and ma-plansya po namin ito is ma-expand po yung Project Rain. Hindi lang siya sa education sector. Magtutuloy po siya or tatawid po siya for disaster risk reduction management. Next slide. So yeah, thank you po for listening, and that's the entirety of Project Rain, and sana po ay masuportahan niyo po kami sa pag-implement po ng project na ito. Thank you. Thank you, no, Engineer Riza, no? At natutuwa ako kasi alam mo, tinitignan ko kanina napakalaking bagay ito sa mga lugar, lalo na sa mga malalayong lugar natin. Kanina may nabanggit ka, Tanay Rizal, dito sa may Zambales, and dito sa may ano nga bang lugar ito? Benguet, meron ka pang may Benguet ka ba? Tapos, pero meron ka pang, may pinaplano kayo somewhere in Nueva Vizcaya, Iloilo, and Davao, no? Pero sa akin, bigla lang pumasok sa akin kasi yung last part mo, yung tungkol sa disaster and risk reduction management. Siguro maganda, syempre ang nakapaloob dun sa DRRM natin is the Pag-asa, of course, di ba? Iyan yung malaking bagay yan na sana ma-include dun sa kasi 'di ba may Starbucks tayo. Meron tayong yung sinasabi mo na mula dun sa Ateneo de Manila yung math class project nila. May BSP, financial literacy. Question ko lang yung PhilSA, ano ang participation ng PhilSA sa dito sa Project Rain? For PhilSA po, we are eyeing po for the VSAT kasi for the internet connection po. Okay. So yun lang kanilang papel naman. Oo. Ngayon, naisip ko lang kasi 'di ba DRRM kumbaga malaking bagay din na siguro isama doon sa information, educational materials, etong about sa PHIVOLCS, etong about sa Pag-asa. Maganda yan kasi Yes. lalo na para aware sila kung ano yung mga dapat nilang gawin, paano ba nila ika-categorize yung kanilang lugar mismo. Ano yan educational materials, educational information materials na napakahalaga niyan, lalo na sa mga lugar na talagang hindi, I'm sure, ang balita sa kanila, ang radyo siguro baka meron, but not all, di ba? Alam naman natin yan na up to now, meron pa tayong mga lugar na hindi pa talaga naaabot. Pero ang tanong lang dyan, paano ba nyo pinipili yung pilot sites na binanggit mo? May mga requirements ba? O pwede bang mag-apply yung isang community sa inyo, let's say barangay? Halimbawa, barangay ko, hindi wala kaming internet connectivity, wala kaming cell sites. So Yes. paano pwede ba kaming mag-apply sa barangay captain sa inyo? How it is? Okay po. Bago ko po sagutin yung tanong niyo, magdadagdag lang po ako dun sa binanggit ninyo ng partnership with Pag-asa, with PhilVox. In fact po, nakapag-meeting po na po kami with NDRRMC, and we introduced the project already and they have a positive response naman. And if magiging okay po or magpupush through po itong ating expansion, we would include them po. And then for Pag-asa and PhilVox, meron na po kaming nakaabang na mga
meetings with them. At tinitignan na po kung sino ang pwedeng makausap na tao for in Pag-asa and PhilTalks para po ma-integrate po sila sa project natin. So, going back to the question, paano ba napipili ang mga pilot sites ng Project Rain? Unang-una, we have to make sure na walang mobile connection or telco services sa area. Yun po yung una naming ginagawa. And para po makita yon, pumupunta po talaga kami sa site. We have a device or an equipment that measures the signal in the area. So spectrum measurement ang tinatawag doon. So yun po yung number 1, wala pong telco signal or wala pong telco provider doon sa area. Pangalawa is of course the accessibility. May mga equipment po tayong ita-transport para po maipatayo yung tower. So hindi naman po kailangan na sementado yung lugar. Basta po kayang abutin or kaya po ng may vehicle and then short na lakaran, okay po yun. Kasi sa Nagay Elementary School, meron lang yung part na abot ng sasakyan and then maglalakad kami ng mga roughly 10 to 15 minutes, mga ganun. So kailangan po natin tignan din yung accessibility. Pangatlo is, since ang partner po natin is DepEd at ang pagpapatayuan ng tower is sa school, yun po yung inaay namin na merong school sa barangay. Pwede naman pong i-put up yung ating tower sa other place po aside na hindi sa school. Pero again, since limited din naman po ang budget natin, ang priority natin ay yung merong school. Kasi ang Project Rain, ang main na target naman natin ay yung mga estudyante at mga guro. And then, so telco signal or telco services, accessibility, and then school, and then the fourth one is of course population. So tinitignan natin na dun sa lugar, it's yung reasonable yung number of students na makakagamit ng ating technology dahil nga 6 pilot sites lang inaay natin. So gusto natin makagamit ng ating technology ay yung mas nakakarami. So pwede po yung follow-up question niyo po kanina, pwede po ba na merong kunwari LGU or barangay na gusto pong magkaroon nitong Project Rain? Meron po kaming ino-offer din sa kanila na if they have funds or yung mga regional offices ng DOST, if meron po silang extra funds, binibigay po namin sa kanila yung aming project briefer. We set up a meeting with them na okay po kung gusto niyo pong i-adopt ang Project Rain, heto po yung cost. Nabibigay po kami sa kanila ng cost kung magkano yung gagastusin to put up the tower and to buy or to purchase yung ating equipment. And how much is the cost? Roughly mga 3, kung both yung local T or local Fi and rural kasi nasa roughly 3 million po, mga ganun. So, ang LGU na wala talagang signal or whatever, they can allocate for 3 million, at least 3 million, yes, para magkaroon sila ng local or community internet yes po. Local TE or ano ang sabi mo nga kanina, dalawa parang package na yon no? Yes po. Local Fi po. At Local Fi or local T. Yes. And rural casting po. Rural casting at saka yung local Fi. Yes po. Yun ang pwede. Oo. Now, may binanggit ka kanina, pakiulit yung 4 ba yon na mga parang requirement para Alright. Okay po. Unang-una po, we have to make sure that wala pong telco signal sa area, telecommunication signal, or wala pong, yun, sabihin na po natin, walang globe signal, walang smart signal, walang dito signal. And then, next is yung location. So, dapat po is accessible. When we say accessible, meron pong road papunta doon and short distance lang ng lalakarin. Very important po ito kasi meron po tayong ita-transport na mga equipment po. And then the third one is, as much as possible, we want to put up the base station sa school.
So dapat meron po siyang elementary school dun sa barangay kasi again, ang number one na makikinabang po ng Project Rain talaga is yung mga estudyante. So doon po natin ipapatayo yung tower. And then the fourth one is Population. yung population. Yeah. So the fourth one is population. We have to make sure din na syempre gusto natin yung makinabang or maka-appreciate ng ating project is yung mas nakakarami. Tanong, clarification lang, elementary school ang pwede, hindi pwedeng high school kasi sometimes, di ba, magkaiwala yung elementary and high school. Pwede pong elementary and high school. Well, ang target talaga namin is elementary, but nag-tweak na rin kami, na meron na yung ating site po isang site po sa Bocod, may high school po sila doon. Oo. So, parang sayang din po kasi parang the main is elementary. Kung may high school man, better kasi mas marami po yung magsasurvive. O kasi 'di ba meron din tayo mga tinatawag na mga state universities sa iba-ibang mga probinsya. Yes. So bakit hindi mga state universities or bakit nakatutok sa elementary? Is it because medyo sila yung nale-left behind etong sektor na to pagdating sa Yes, ma'am, tama ka dyan. Kasi di ba usually, ma'am, ang mga state universities nasa downtown yan. So, ang mga napag-iiwanan talaga or yung mga sa masasabi natin napabayaan na, for lack of better term, yun yung mga nasa elementary school eh. Sila yung nasa mga liblib na lugar talaga. So, yes, ma'am, yes. Ang tawag ng doon ng KDP ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, mga kinalimutang Pilipino. Ayokong gamitin yung laylayan eh. Mga kinalimutang Pilipino. Actually, so may I add din po, nung pumunta kami sa Nagay, Benguet, dun sa pilot site 3 natin, yan din po yung isang naging comment ng principal doon. Sabi niya, akala namin ang pupunta lang po dito yung DOST sa regional, yung sa La Trinidad. Hindi po namin alam na galing po palang NCR yung bibisita. Buti po at nakabisita kayo. Yung ganun pong feeling na alam nilang hindi po natin sila nakakalimutan, na they're still part of the na part din po pa rin po sila part din po sila ng target natin na site, ganun. So tama po talaga yung comment niyo po na yun, na yun na po talaga yung nagiging feeling nila, but it's not supposed to be the case. Actually, sila po dapat yung mas nakikinabang or sila po dapat yung nire-reach natin, yung mga malalayong lugar. And besides, that is the essence of a public service, diba? Yun naman talaga yun eh. Because government should provide public service, not to those who are already rich, but lalo na doon sa talagang poorest among the poor. Ngayon, may tanong lang dito, no? So, eto bang 3 million na to, kasama na ang, setup fee lang to o kasama na yung mga materials? Yung buo na po yun, ma'am. May tower na po doon, may mga equipment na. Nilagay din po namin doon sa 3 million yung kumbaga honorarium. Na kunwari po kailangan po ng syempre kailangan din po talaga ng assistance yan. Nilagay na rin po namin sa computation yon yung honorarium ng mga kumbaga mag-a-assist po dun sa project. Kasi for example, sa DOST Regional Office, ayaw na nilang mag-hire ng additional na tao, ibibigay na lang sa existing na empleyado nila. Of course, additional trabaho yun sa kanila. Of course, we need to give them incentive through honorarium po. So lahat na po yung nakapaloob. So pag nakakabit na ito dun sa isang community, is there a monthly fee o libre na to? Paano? Kasi sa eskwelahan nyo pinuput up eh. Tapos, kasi di ba you have the, tawag dito, yung mismong setup box na tinatawag. Tapos, meron din kayo yung tawag dito, LT Wi-Fi. Diba? Local Fi. Yes. So, paano yun? Sa eskwelahan lang naka-set up to, tapos wala nang pito, tuloy-tuloy. At yung 3 million na yan ay yun na yung mismong parang kabuuan ng operating expenses din. O
Sa unang alagwa lang to. Pero there should be a paano? Doon po sa 3 million na yun, nakadagdag na, included na po doon yung ating subscription for the VSAT. And the subscription for the VSAT, if I'm not mistaken, I might give you a misinformation, pero medyo sure naman ako na yung VSAT subscription is like 6 months po. Nakalagay na doon sa 3 million. So, after 6 months, may plano din po kasi yung team for sustainability. Kasi isipin po natin, hindi po natin masusuportahan forever yung ating project na to. So, meron po yung time na i-hand over na natin tong project sa community. So, paano nila mapapatakbo pa? Paano nila mapapaikot kumbaga yung ating project? So, we are eyeing how to provide them instances for the sustainability. Pwede po tayong, ang mga binibigay po naming suggestions ay unang-una, pwede pong yung community ang magpatakbo. So through the voucher system, magbibenta po sila ng voucher. Kumbaga, kunwari, for 1 hour, heto yung bayad. So yung payment po na yun po yung pwedeng magpaikot para po sa subscription for the VSAT. Now, paano kapag hindi na talaga nila kayang sustentuhan or hindi na sila makapag-subscribe for the VSAT? Yung pong ating technologies, yung ARCAS and LocalFi, because meron po siyang mga content doon na we call it locally cached content or saved content, magagamit pa rin po yung technology. So yun po yung kagandahan ng Parang project. katulad ng Starbucks. Yes Diba? po. Once na you put that up, automatic na yon, hindi forever na yon, until masira na lang yung mismong computer, 'di ba? Yes. And ganun na rin siguro tong sa financial literacy, 'di ba? Yes. Kasi kumbaga parang walang tawag dito, walang duration na yung mga educational materials na yan no. So within the community, ang na lang talaga kinakailangan na lang nilang i-maintain ay mismong una tao, pangalawa is yung equipment. Kasi Yes. sabi mo nga gusto nyo syempre magkaroon ng sustainability, but the VSAT is only good for 6 months dun sa 3 million na yon. So I'm thinking dahil eskwelahan yung paglalagyan ninyo, I think mukhang kinakailangan eskwelahan na rin yung mag-maintain maybe, or tapos in partnership with ASTI, I guess, kasi kayo yung brain 'di ba? Kayo yung brain, so mas maganda yon, siguro mas kampante ako kaysa local executives kasi we tried already in Metro Manila. Remember, meron tayong libreng wifi sa mga parks, sa mga eskwelahan, sa mga city halls in Metro Manila. Do you remember that project? Pero Yes. hindi na sustain yun, Hindi na sustain yun. Nakakalungkot. Kasi up to now, medyo hindi ko alam kung bakit gano'n na hindi na sustain yun. Because hawak ito ng local government, not anymore of the DICT or the DOST. Yun yung mga gray areas na kinakailangan dahil na-experience na natin in Metro Manila. Mukhang pagdating sa Project Rain, mukhang kinakailangan yun ngayon ang maging klaro on the next level ninyo. I'm sorry, Engineer Riza, kasi pumapasok lang sa atin yung na-experience na natin, di ba? So, kinakailangan lang maiwasan natin kasi okay yung goal ninyo, yung layunin ninyo na maibigay yung serbisyo. And you have created this kind of services na effective. 'Di ba? Ngayon, ang dyan, syempre, iba kasi pag may telco, sabi mo nga, pag may telco, isa yun sa requirement Pag kinakailangan, no telco signal. Kaya kayo lalagyan ng local fi, 'di ba? O ng tinatawag nating setup rural casting, o nung tinatawag nating pa yung isa, yung may digital broadcasting terrestrial kayo, 'di ba? Yung rural casting. Set-top box po, rural Yun, casting setup box. And of course, yung local LTE,
local TE, yung may SIM, may tower. Kasi yun yung sa part ninyo eh. Kasi kayo yung lalabas kayo ang provider noon, it is the government. Correct me if I'm wrong pero yun yung pang-intindi ko. Unlike the commercial, kasi remember that in 1995, nag-start ang commercial internet. Pero nakakalungkot dahil marami pa rin yung walang internet access hanggang sa ngayon. 'Di ba? Tapos, ito yung mga specific sites na nakita nyo. And I'm sure, with the qualifications o mga requirements na kailangan nyo, I'm sure, marami pa rin mag-meet. Ibig sabihin, marami pa rin na magko-qualify para makuha tong services na to. But of course, this is a huge project because 3 million for setting up in one community alone. So mukhang kakailanganin nyo rin ng suporta not only from the DOST itself, mukhang kailangan from other source of but mas maganda sa akin personally, ayokong hawakan ng pribadong sektor yan. It should be the government. Kasi para hindi pagkakitaan, kundi it's a public service for our children. Right? Yes. Anyway, this topic is very good, Engineer Riza. I'm happy because inilabas mo ito and indeed, this is sa tuklasin natin. Tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. At tamang-tama itong binigay mong impormasyon sa ating mga nanonood ngayon na there is such a project from the DOST ASTI na it is called GRAIN for the digital gap, to answer the digital gap. But of course, unang alagwa pa lang to. And I hope you still monitor it, yung continuity, sustainability, that is very important. Sana hindi ito matulad sa ibang project na unang alagwa lang, walang monitoring, whatever, and then natapos na yung project, ginastosan lang, wala na. Yes. Yun lang ang dasal ko, Engineer Riza. Yes. And I'm sure, knowing the OST, gagawa nyo ng paraan yan. Kasi nananalig ako sa katapatan at serbisyo, hindi lang katapatan, kundi galing ng mga nataga DOST. I'm sure of that. Thank you, Engineer Riza. Parting message, pero bago mo ibigay ang parting message, patakbo lang tayo ng isang commercial mula sa ating pagtaguyod ng palatuntunan ito. Alright. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, of course, tayo po ay muli nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan, tuklasin natin, at ito ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob ng isang oras. Sumobra po tayo sa oras. Siyempre kasama pa rin natin ang ating magaling na panauhin, walang iba kundi si Engineer Riza Carmela Pineda. Isa pong electronics engineer at maganda po itong Project Ray na pinagkaloob nila. Okay, last parting message na lang po, Engineer Riza. Siguro magandang magbigay po kayo ng mensahe sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, particularly sa ahensya po ng Department of Education at sa ilalim din po ng Department of Science and Technology. Go ahead, Engineer Riza. Yes po. Unang-una po, maraming salamat po, Miss Kathy, and maraming salamat po dahil pinaunlakan niyo po kami na magbigay ng impormasyon through your program po na tuklasin natin. This is a good opportunity for us po para po maibigay namin yung ganitong klaseng impormasyon sa ating mga kababayan. So, ang message ko sa DepEd, well, we continue to make partnerships para po makapagbigay po tayo ng maganda and good quality education to the Filipino students and to our kids. And sa mga kababayan po natin, pinipilit po namin na bigyan ng magandang serbisyo
ang bawat isa sa inyo through various projects ng DOST-ASTI at ng DOST-ASTI. So again, thank you po, Miss Cathy, and thank you sa inyong programa. Isang karangalan, Engineer Riza, no, na kayo ay bahagi ng palatuntunan ito. At bukas po ang palatuntunan ng tuklasin natin kung ano man po ang nais niyong ibahagi sa ating mga kababayan, maging yan ay bagong proyekto ninyo o impormasyon na nais po ninyong ibahagi, no, sa ating mga kababayan na dapat po nilang malaman at maintindihan. Ito pong pagkakataon na ito ng palatuntunan ng tuklasin natin ay labis po ang pasasalamat sa inyong ahensya ng pamahalaan dahil kayo ang isa sa nirerespeto ko, ginagalang ko po dahil marami po akong mga nakilala, nakapanayam na po sa inyo na talagang nagmamahal sa bayan at ginagamit ang kanilang mga talino upang ibigay ang mahusay na serbisyo. Dangan nga lamang kung minsan nagkakaroon tayo ng suliranin pagdating sa pagpapatuloy ng proyekto dahil una, kakulangan o bitin sa tawag natin financial, no? Sa budget na tinatawag natin. At yan ang magandang tignan ng ating mga mambabatas ngayon dahil malaking bagay ang kanilang pagsuporta sa science and technology, no, lalo na sa inyong ahensya dahil kayo ang pag-asa ng bansa mula sa mga bata na nilalagyan nyo ngayon ng mga towers ng LT-FI, ng local FI at mga kung ano-ano pang mga serbisyo ninyo, no, ay malaking bagay ito sa kanila, sa mga kabataan natin na siyang magiging leader natin sa susunod na henerasyon. Salamat, Engineer Riza, salamat sa iyong ahensya, salamat sa DOST. Hanggang sa muli, Engineer Riza. Thank you po. Thank you. Okay, inyo pong napakinggan si Engineer Riza Carmela Pineda. Siya po ang ating pong nakapanayam ngayon sa usaping access sa communication technology. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakasama sa loob ng 1 oras. Maraming salamat sa ating technical side, kay Ver Archivido of course, at syempre sa ating mga taga DOST, no, ASTI in particular, na talagang handang sumuporta sa atin para ibigay ang mga kaalaman na dapat malaman ng sambayanan. Hanggang sa muli.